Bakit nga ba bawal magbuhat o maghila ng mabigat ang welder, lalo na bago maghinang? For today's video, mga kabakal, sasagutin ko lang yung mga comments and reactions ng karamihan patungkol sa post ko na to noong nakaraan. Medyo nag-trending kasi to sa page ko dahil in just less than 24 hours, ang dami na nag-comment at umabot pa ng 50k views in just less than 24 hours. Yung iba, na-relate sila sa post ko. Yung iba naman, nagbigay ng mga negative comments, kaya yung iba, mismong si FB na ang nagtago sa kanilang offensive comments sa Comsec at ako lang ang nakakabasa nun. May mga nagsasabi na wag daw gawing excuse ang pagiging welder para hindi tumulong. Kaartiyahan ko lang daw kaya ayaw tumulong. Palibhasa, welding lang ang alam ko kaya ayaw tumulong. Tamad lang talaga kaya ayaw tumulong at marami pang mga sinasabi. So ito naman ang sagot ko. As a general rule, ang pagtulong ay hindi obligasyon at hindi sapilitang dapat gawin ng bawat isa sa atin. Ito ay ginagawa or ipinagkakaloob ng kusa at bukal sa loob ang pagtulong na kahit saan, kahit kanino ay naia-apply natin yan. Pero syempre, exempted dito yung mga politicians and other government officials under oath dahil trabaho talaga nila ang tumulong at pangalagaan ang mga nasasakupan nila o tayong mga mamamayan sa earth. Sa trabaho naman, lalo na sa construction, for safety precautions, bawal makialam sa trabaho ng iba, lalo na kung hindi ka authorized gawin ito. Ito naman ay ipinatutupad talaga ng ibang company na mahigpit talaga sa safety. Pero hindi ko naman sinasabi na bawal tumulong sa kapwa manggagawa lalo na kung kaya naman at kung kinakailangan talaga. Yun nga, makapagbigay ka man lang ng assistance, gaya niyan, yung sinasabi nating pagbubuhat, taga-abot ng gamit nila, taga-alalay sa ginagawa nila, at iba pang tulong na kaya nating maibigay ay malaking bagay na sa kanila yon. Gaya nga ng madalas kong sinasabi, mahalaga sa trabaho ang pagtutulungan, pagkakaisa, at pakikisama sa trabaho para magkaroon ng magandang samahan ang magkakasama. Sa part ko naman bilang isang welder, hindi rin ako exempted dyan. Tumutulong din ako sa mga kasamahan ko basta kaya ko, lalo na dyan sa issue natin sa pagbubuhat. Siyempre, nagbubuhat din ako basta pasok sa limit ko o kaya ko. Nagbubuhat nga ako ng sariling portable welding machine, nagbubuhat ng sariling welding cable, nagtutulak ng sariling argon, at nagbubuhat din ng tubo lalo na during fit-up. So ang pinupunto ko naman dito, lalo na sa post ko na to, hindi pwedeng puwersahin o pilitin ang welder tumulong sa pagbubuhat ng mabigat, lalo na bago siya maghinang. Gaya nga ng sabi ko sa post ko, bago maghinang. Okay lang siguro kung hindi pa siya maghihinang o wala pa talaga siyang hihinangin. Nagaya ko, minsan, pag walang hinangin ay ako muna ang helper at watcher ng mga fitter ko. Pero minsan, hindi rin maitatanggi na may mga welder din naman na wala talagang kusang tumulong, lalo na kung alam naman nilang wala silang hihinangin sa buong araw, kaya mas choice nilang tumambay na lang sa site kaysa tumulong. Pero sabi ko nga, it's a choice to help, not an obligation. Kaso madalas, kapalan na lang ng mukha ang nangyayari, lalo na kung kailangan naman talaga ang tulong. And regarding pa rin sa post ko na yan, kayo nga mga kabakal, tatanungin ko kayo. Okay lang ba nasabihan kayong tamad dahil lang sa hindi kayo tumutulong sa mga fitter nyo sa pagbubuhat, tubo man yan o materyales na ginagawa nila? O yung pipilitin kayong tumulong sa kanila kahit alam nyo naman na maghihinang na kayo? Tapos ang nagsabi pa niyan ay bystander or random people lang na napadaan at walang idea sa trabaho nyo? Anong magiging feeling nyo din kaya? About naman sa tanong natin kung bakit bawal magbuhat ng mabigat ang welder, lalo na bago maghinang, karamihan sa mga welder, lalo na sa mga kagaya kong TIG welder, ang sagot natin dyan ay dahil masisira ang pulso or mag-iiba ang pulso natin kapag napuwersa ang kamay, lalo na bago maghinang. At dahil doon, naaapektuhan din ang hinang natin. Isa din kasi yan sa cause ng pagbagsak ng tubo natin kapag ang hinihinang natin ay piping na may physical test, ultrasonic test, or may x-ray pa. O, sinong relate na kapwa ko, boilermaker at alloy welder dyan? At kung isesearch naman natin yan sa Google, ang sabi, may epekto din sa welder ang pagbubuhat ng mabigat, lalo na sa kanyang kalusugan. At kapag naapektuhan ang kalusugan, syempre, apektado din ang trabaho at ang kanyang hinang. Kaya nga sa ibang company, alaga nila ang welder. Yung madalas may kasamang helper yan para kung sakali ay makatulong siya lalo na sa pagbubuhat. Isang maihahalimbawa ko lang dyan is yung company na nagpa-training sa akin at unang company na napasukan ko, ang EEI Corporation. Doon madalas may kasama kaming helper. Di rin kami inoobligang basta-basta na lang magbubuhat, pwera na lang kung gusto mong tumulong or need talaga ng tulong. And another thing is, swerte ka kung napunta ka din sa grupo ng mga fitter na di ka pinipilit tumulong sa kanila, lalo na sa pagbubuhat dahil alam nila na makaka-epekto yun sa kamay mo. Pero tumutulong sila kung kailangan mo din ng assistance, gaya ng mga mababait at masisipag kong kasama na fitter ngayon.
At para naman sa mga kapwa ko nagtatrabaho sa mismong construction site, nakapareha ko ding welder fabricator at welder erector dyan, sa mga rig welder na iniidolo ko, at ganun din sa mga kabakal ko na all around talaga ang trabaho nila sa company na napasukan nila. Shout out po sa inyong lahat mga kabakal. Alam ko na sa trabaho natin, hindi talaga maiiwasan ang mapuwersa at mahirapan lalo na sa pagbubuhat. Pero siguro naman, lahat tayo may limitasyon at pwede tumanggi kung hindi kaya. At may kasabihan din naman na, work smart, not hard. Kaya nga lagi din natin sinasabi na ang welder dapat madiskarte din sa trabaho. Kaya gaya na lang sa pagbubuhat, may mga lifting aid or lifting devices naman siguro tayo na pwede magamit kesa manual lifting. Lalo na kung mabigat talaga ang bubuhatin, di ba? At para naman sa mga nagko-comment na welder din naman daw sila at nagbubuhat ng mabigat, pero okay pa rin ang hinang. Ang masasabi ko lang is, edi wow, buti naman kung ganun. Sa mga nagsasabi naman na katamaran ko lang daw o kaartihan ko lang daw kaya ayokong magbuhat, well, sabi ko nga, I have my limitations. Kung kaya naman, I do help. Pero kung hindi kaya, hindi ko din pinipilit ang sarili ko, considering na babae din ako. Ang manager, supervisor, foreman at mga kasamahan ko nga, di ako pinipilit magbuhat kung hindi ko kaya. Ano pa kaya ang right or karapatan ng taong napadaan lang at walang alam sa trabaho sa construction ang magsasabing tamad ako dahil hindi ako tumutulong magbuhat at maghila ng mabigat sa mga kasama ko. Tandaan natin mga kabakal na tayong mga welder pwedeng tumulong sa mga kasamahan natin lalo na sa mga fitter. Pero sila, hindi naman nila tayo matutulungang maghinang dahil hindi sila qualified or certified welder kagaya natin. Kaya kung nadali ang kamay natin dahil sa pagbubuhat or napagod tayo, sa tingin nyo ba pwede nila tayong palitan muna para maghinang? Sa tingin nyo kaya matatapos ang trabaho natin or ang hinangin kung wala tayo? Lalo na sa part ko ngayon dahil ako lang ang welder ng grupo. Wala akong kapalitan or kahalili sa paghinang. Kaya kung may nangyari sa akin dahil sa pagbubuhat na yan, malamang hindi matatapos ang project namin. Kaya sa mga nakarelate at nakaintindi sa mga nasabi ko dito, malamang we have the same experience. At sa mga hindi naman nakakaintindi, well, it's your own judgment and opinion, kaya I do respect din naman. So, mahaba-haba na rin ang ating video, kaya hanggang dito na lang ulit. But before I end, shout out muna sa aking nag-iisang star sender na si Vitot or Mr. Lilgay. At ganun din kina Miss Mamasang, Mr. Rosel Jones, kay Mr. Joven Dapar, at sa kapwa naming mga construction worker dyan. And pasensya na pala kayo sa boses ko kasi medyo inuubo tayo ngayon, kaya medyo iba yung tono ko. So, thank you for watching. See you next time. Bye!